Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Probinsya ng Batangas, isinailalim sa state of calamity dahil sa African swine fever. Sa ulat, sa Lobo, Batangas pa lang, umabot na sa 12,000 na baboy ang namatay dahil sa ASF, o katumbas ng 103 million pesos. Ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Batangas Province ay kasunod ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, at inaprubahan naman ng Sangguniang Panlalawigan. Layunin ng deklarasyon ng state of calamity, na magamit ang calamity fund sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong sektor dahil sa ASF outbreak sa lalawigan. Narito ang bahagi ng panayam kahapon kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Hindi ko masabi kasi hindi ako doktor. Hindi namin man kung infected. Bagamat yun nga, hindi na ipapasa yung sa tao. Bagamat magiging carrier yung tao doon sa virus at pupunta sa ibang lugar. Opo. Of course, magiging dahilan pa ng pagkalat lalo doon sa ibang lugar. Lalo na kung pupunta pa rin sa doon sa isang area na mayroon tayong alagang natin. Problema. Yun ang iniiwasan namin. Samantala, suspended Bamban Mayor Alice Guo, dinismiss na ng Ombudsman sa serbisyo. Ang dismissal from service na ipinataw ng Ombudsman laban kay Alice Leal Guo, ay kasunod ng pagkakadawit nito sa usapin ng ni-raid na pogo sa Bamban Tarlac. Sa desisyon ng Ombudsman, guilty sa kasong grave misconduct si Guo. Una na ring pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Guo, at ang Municipal Business Permit and Licensing Officer ng Bamban dahil pa rin sa nadiskubreng ilegal na pogo. Ayon sa Ombudsman, bukod sa dismissal from service ay pinagbabawalan o hindi na rin maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno at forfeiture, o hindi rin makatatanggap ng anumang retirement benefits ang dating mayor. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.